Magandang araw sa'yo. Alam mo, karaniwan ang iniisip natin na ang mga batas, may logic, may dahilan. Pero base dito sa mga material na galing sa'yo, itong kakaibang batas sa mundo, may mga batas pala na mapapaisip ka talaga bakit kaya. At ang mas nakakaano pa, di ba, umiiral pa rin hanggang ngayon, Sabado, August 30, 2025. Kaya naisip namin, sige, himayin natin to. Tutukan natin ngayon yung ilan sa mga pinakakakaibang batas na to mula sa iba't ibang bansa. Gamit nga itong sources mo. Ano kaya talaga yung mga nasa likod nito, no? Mga rason, mga konteksto. Handa ka na bang silipin natin? Sige, simulan na natin. Unahin natin yung galing Thailand. Nabanggit kasi dito sa source mo. Sa Thailand daw, meron silang Playing Cards Act ng 1935. At dito, ilegal daw magmay-ari ng higit sa 120 pirasong baraha kung hindi ito rehistrado sa gobyerno nila. Grabe! Oo, tama yan. At ang nakakagulat pa, yung parusa. Oo nga pala, nabanggit sa Emergency Assistance Plus at The Sun, di ba? Oo, hanggang 10 taon daw na kulong. 10 taon. Para sa baraha, ang bigat naman nun. Sobrang bigat, no? Pero siguro, posible kasing ang ugat niyan ay yung pagkontrol nila sa sugal noon. Mahigpit siguro sila dati pa. O baka naman parte to ng mas malawak na, alam mo na, administrative system nila kung saan lahat sinusubaybayan, pati mga ganyang bagay na pwedeng gamitin sa, alam mo na, mga bawal na gawain. Gets. Pero 10 taon talaga, para ang disproportionate, di ba? Well, yun yung nakalagay eh. Siguro yun yung paraan nila para ipakita kung gaano kaseryoso yung tingin nila dito noon at nananatili pa rin. Malinaw. Okay, sige, lipat tayo Singapore naman. Dito sa material mo, galing sa Seven Seas Worldwide. Chewing gum. Ito yung classic example. Oo nga eh. Simula pa pala 1992, bawal ang import, benta at paggawa ng chewing gum doon. Tama, maliban na lang kung therapeutic, panggamot, kumbaga. At ang dahilan daw, kalinisan, public places. Eksakto. Ito yung malinaw na pagpapakita kung saan mas naging importante sa kanila yung public order at kalinisan kaysa sa individual na gusto lang mag-chewing gum. Kilala naman ang Singapore sa disiplina, di ba? Sa kalinisan nila. So itong batas na to, parang reflection talaga ng priority nila. Kaya pala no, kapag sinabing Singapore, isa agad sa naiisip natin, malinis. Mukhang effective nga yung batas. Parang gano'n na nga. Ginagamit nila yung batas para i-shape yung behavior ng tao towards sa vision nila ng isang malinis na syudad. Okay, mula sa kalinisan sa syudad, talon tayo sa protection naman ng likas na yaman. Ito, England and Wales. Salmon. Yung sa isda. Oo. Ayon sa Stewart and Stewart Law na source mo rin, sa ilalim ng Salmon Act 1986, teka, medyo specific to eh. Bawal daw tumanggap o mag-dispose ng salmon kung ito ay nasa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari. Yun. Suspicious circumstances, yan yung key phrase dyan. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa may nagbebenta sa'yo ng salmon sa tabi ng ilog, hating gabi na? Oo, sobrang mura. Oo, mga ganong sitwasyon. Kung may kutob ka na parang illegal yung pagkahuli, galing sa poaching, ganun? So bawal mong tanggapin o itapon man lang. Bawal. Kasi parang nagiging kasabwat ka na kahit sa pagtanggap lang. May parusa yan na hanggang 2 taong kulong pa rin. Wow! So hindi lang yung mismong nanghuli ang may sala. Tama. Pati yung parang nag-tolerate o nakinabang, lalo na kung may dahilan para maghinala ka. Binibigyan din dito yung due diligence mo, yung responsibilidad mong maging mapanuri. Interesting yan. Okay, sige. Germany naman tayo. Sa sikat nilang Autobahn. Ito, safety naman ang focus. High-speed dis yan. Delikado talaga pag may aberya. Kaya pala based sa far and wide at the Times of India na nasa materials mo, bawal na bawal huminto basta-basta or maging sanhi ng traffic jam. At bawal din maglakad sa gilid. Strict sila dyan. At ito pa yung nakakagulat din, pati yung maubusan ng gasolina, bawal din daw, may multa. Oo, bawal yun. Kasi sobrang delikado nga pag bigla kang huminto sa ganung kabilis na daan. Violation yun. Talaga? So, kasalanan mo ang naubusan ka ng gas? Basically,
Oo, responsibilidad ng driver na siguraduhin handa yung sasakyan niya bago pumasok sa autobahn. Kasama na yung sapat na gasolina. Preventive measure yun. Okay. Makes sense naman pala for safety. Ito yung tinatawag nating prinsipyo ng kaligtasan ng publiko or public safety principle. Priority talaga ang pag-iwas sa aksidente. Gets. Grabe no, kailangan talaga laging anda. Okay, panghuli. Ito yung parang pinaka out there sa lahat ng nasa listahan mo. China. Ito yung medyo maselan. Oo nga eh. Ayon ulit sa Stewart and Stewart law, may batas daw na bawal sa mga Tibetan Buddhist monk ang mag-reincarnate Tika, paano yun? nang walang permit galing sa gobyerno ng China. Reincarnasyon na may government permit. Okay, dito kailangan nating maging maingat, no? Linawin lang natin na ang pinag-uusapan natin ay yung nakasulat sa source na binigay mo. Hindi tayo nagbibigay ng sariling opinyon. Tama. Factual reporting lang tayo based sa source. So, ayon sa pagkakalahad doon, itong batas na to, pwedeng tingnan bilang manifestation ng tinatawag na prinsipyo ng kontrol ng Estado or State Control Principle. Kumbaga, ipinapakita rito yung pag-extend ng kapangyarihan ng gobyerno para sa kalawin pati yung mga usaping panrelihiyon, pangkultural, lalo na sa specific context ng relasyon nila sa Tibetan Buddhism. So parang ginagamit yung batas para i-assert yung authority ng state sa mga bagay na usually parang spiritual or traditional? Parang ganun yung dating, based sa source. Isang halimbawa to ng interaction o minsan tension sa pagitan ng batas ng Estado at mga paniniwala o kaugaliang panrelihiyon. Complex issue yan. Oo nga, medyo mabigat yan. So kung titingnan natin lahat ng examples na to mula sa sources mo, parang may mga pattern, no? May mga tema na lumalabas. Nandyan yung focus sa public safety and order, tulad sa Germany at Singapore. Oo, yung autoban at chewing gum. Tapos, meron ding resource protection, yung pagpoprotekta sa likas na yaman, gaya nung sa salmon sa England at Wales. Tama. At syempre, yung state control at administrative oversight na nakita natin sa Thailand sa Baraha at dito sa China sa reinkarnasyon. Bale, itong mga batas na to, kahit gaano pa sila ka-weird pakinggan sa atin ngayon, sinasalamin nila yung mga priorities, mga values o minsan yung historical baggage ng lipunan na gumawa sa kanila. Oo nga no. Nagkakaroon ng sense kapag tinignan sa ganong anggulo. So para sa iyo na nakikinig, hindi lang sila basta listahan ng bawal. Salamin sila ng kung ano ang mahalaga sa isang lugar. At syempre, apektado nito yung mga tao doon, pati na tayo mga turista kung pupunta man tayo. Kaya pala, kahit mukhang kakatuwa sa una, may pinanggagalingan pala talaga. Eksakto. At kahit hindi naman super detailed yung discussion ng legal doctrines doon sa source material mo, pwede nating i-connect tong mga examples sa ilang basic principles sa lawmaking. Sige nga, ano-ano yun? Una, yung nabanggit na nating prinsipyo ng pampublikong kaayusan, public order principle. Ito yung mga batas para sa peace and order, kalinisan, smooth flow ng society. Classic example yung sa Singapore. Okay, public order. Noted. Pangalawa, yung prinsipyo ng proteksyon ng resurso, resource protection principle. Para naman to sa conservation ng natural resources, laban sa illegal logging, fishing, poaching. Yung sa Salmon Act, pasok dito. Malinaw. Proteksyon ng yaman. Pangatlo, yung prinsipyo ng kontrol ng Estado, state control. Dito pumapasok yung power ng government na i-regulate o i-limit yung certain activities. Pwedeng dahil sa morality, economics, o politics. Dito siguro papasok yung sa Baraha sa Thailand at yung sa reincarnasyon sa China, based sa report. Okay. Kontrol ng Estado. At pang-apat, yung prinsipyo ng kaligtasan ng publiko, public safety principle. Ito yung specific na focus sa pag-iwas sa physical harm or danger, lalo na sa public spaces. Malinaw na malinaw to doon sa batas sa autobahn sa Germany. Diyan. Ngayon, para sa iyo na sumubaybay sa paghimay natin, may iiwan kaming tanong para pag-isipan mo. Medyo critical thinking to. Sa tingin mo, sa sarili mong komunidad o dito sa ating bansa, kapag nagbabanggaan itong mga prinsipyong to, halimbawa, public order versus individual freedom o state control versus cultural traditions,
Alin kaya sa mga prinsipyong ito ang dapat mas bigyan ng timbang or mas manaig sa proseso ng paggawa ng batas? 'Di ba? Medyo mahirap na tanong yan pero interesting pag-isipan. Ano kaya ang tingin mo? O baka may alam ka pang ibang weird laws na napapakita ng mga prinsipyong to? Share mo naman sa amin. Gusto naming marinig yan. Oo nga. At bilang summary lang ulit, yung 4 na prinsipyong nakita nating gumagalaw sa likod ng mga batas na to ay public order, resource protection, state control, at public safety. Madalas, isa o kombinasyon yan ang nagiging basehan ng mga regulasyon. At syempre, para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagtatalakay at pagsisiyasat, huwag kalimutang mag-subscribe ha. Muli, yung mga impormasyong panag-usapan natin ay base sa mga material mula sa kakaibang batas sa mundo na gumamit ng iba't ibang sources. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa